Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Napakasarap isipin na merong Diyos na nag-iingat, merong Diyos na continually protecting us from the works of evil, a God who is our strong refuge in the times of trouble. Hallelujah. Sa umagang ito, hallelujah, patuloy natin pagkatiwala ang araw na ito. Not only dedicate your plans, decisions, and work for the glory of God, but also that may God use your body to bring blessing to other people, no? Sa totoo lang mga kapatid, prayers are being answered and sometimes the answers are God's people. So ibinigay na ni Lord yung mga pangangailangan natin at ito'y dumadaan sa pamagitan ng mga anak niya. And then, siyempre, sabi nga natin, we have the angels of the Lord. Ay, yun nga lang, sabi nga natin, baka mamaya mabigla tayo. If an angel will knock at your door and deliver it, so alam ni Lord na baka matulad tayo sa father ni John the Baptist, na di siya makapaniwala when he saw an angel of God. So praise the Lord in this wonderful day na binigay sa atin ng ating Diyos na buhay. And pag-uusapan natin ngayon is yung tinatawag nating rejoice. So rejoice, dapat tayong magalak. Dapat tayong, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Hallelujah. So, ihanda natin ang ating mga puso, tayo'y manalangin. Aming Ama, marami po salamat sa pagkakataong binibigay mo sa amin. Tunay nga na hindi ka nagkukulang sa bawat araw. Hindi ka, Panginoon, na ubusan ng magagandang bagay na ginagawa sa amin, Lord. O God, in the name of Jesus Christ, we pray for your forgiveness. We pray, O Lord, hallelujah, that you cleanse us from all unrighteousness. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga bibig na nagamit namin para makasakit ng damdamin. Patawarin mo po kami sa pagsisinungaling. Patawarin mo kami sa mga kasalanan ng aming mga labi, Panginoon. Lord, right now, put a guard in our lips right now, in our tongue, that this will bring blessings upon the hearers. Sa makaririnig, ito'y po'y magiging pagpapala. At huwag mo pong hayaan, O Diyos, na magamit ito ng kaaway ang aming mga bibig para manakit ng damdamin ng aming mahal sa buhay. So Lord, continue to guard our heart and mind, our emotion, na tunay nga huwag kaming madala sa galit, huwag kaming madala, Panginoon, sa inggit, huwag kaming madala, Panginoon, sa mga nakikita namin na tunay nga na parang walang solusyon. So Lord, we live by faith, we live according to your promises, that today will be a wonderful day, that today will be a victorious day, if only we commit this day to you. So Lord, ingatan mo po mga kapatid namin, and right now, Lord, alisin mo po ang mga hadlang upang ang mga kapatid namin na hindi nila magawa ang kanilang trabaho, ang kalooban mo, O Diyos. I pray for your protection sa mga kapatid namin against COVID-19 infection, paglabas at pag-uwi nila sa kanilang tahanan, sa kanilang pinagtatrabahuhan, Panginoon. We pray, Lord, that they are truly protected, Lord, from all kinds of sickness and diseases. We also pray, Panginoon, yung prayer ng aming kapatiran, Panginoon, na merong something, Panginoon, tumutubo sa kanyang muka, Lord, at yung kanyang pamamagaan, Panginoon, ng isa niyang mata. In the mighty name of Jesus, I pray for healing. I speak for healing, O God. I pray, Lord, na kung yan, ano man ang dahilan yan, allergy man yan, Lord, o infection, in the mighty name of Jesus, tinutunaw namin yan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. And we also pray, Lord, sa mga kapatid namin, kaibigan namin na nag-a-undergo, Panginoon, ng chemotherapy. Lord, I pray that they will receive their healing from cancer
In the name of Jesus, I pray, Lord, that you use this chemotherapy, Lord, to become successful, Lord. Hallelujah. Makatulong, Panginoon, sa mga kapatiran namin ito, kaibigan namin ito na may sakit, Panginoon, na cancer, at maging, Panginoon, yung sa thyroid, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, ikaw po ang patuloy na kumilos, Panginoon, and I pray, Lord, that they will experience your healing power. Lord, sa oras ito, Panginoon, alisin mo po, Panginoon, yung mga negative things sa isipan ng bawat isa, Panginoon, that today we must stand on your word, we must live according to your word, and Lord, we pray that we glorify you, O God, according to your will, through your instruction. So, Panginoon, sa oras ito, provide all our needs, O God. Provide for our chance to share the gospel. Provide us, Lord, our chances, Lord, to minister to someone who is in pain, somebody who is right now struggling against sickness, against sins, Lord, yung drug addiction, in the name of Jesus, sa mga bad vices, gambling, in the name of Jesus, sa alcoholic addiction, in the name of Jesus. Lord, I pray, O God, that they receive your touch, your healing touch, O God, in the name of Jesus. Continue to protect our barangay captains, Lord, ang mga minamahal naming barangay captain na tunay nga ginagamit mo, O Diyos, para sa aming mga barangay, Lord. Natalahin po namin ang barangay 143, si Kapitana Lori Morales, O God, kasama ng kanyang konseho. Ama, dalangin ko, Lord, bigyan mo ng karunungan ng kanyang mga kagawad, O Diyos, na makatulong sila ng malaki para sa kaayos ang kanilang barangay, Lord. I pray, Lord, na magkaroon ng conviction ng bawat isa to participate and to contribute, Panginoon, para sa kaayusan, sa proteksyon, at sa pag-iingat, Panginoon, ng barangay 143. I pray, O Lord, that you place mighty angels, Lord, from the entrance of this barangay to the exit of this barangay, and do not allow bad elements, Lord, in the name of Jesus, to enter. Maging, Panginoon, ng drug addiction, ang pagbebenta ng droga, O God, I pray that you expose, Lord, evil deeds, O God, in that place, O God. Mga masasamang gawain na nakakasira ng buhay ng mga kabataan at ng mga pamilya sa barangay 143. We are praying, O God, that you continue to move, Lord, there in the name of Jesus, and execute judgment against the evil forces, against spiritual wickedness in the high places, in the name of Jesus. I pray for your protection, O God. I pray, Lord, in the name of Jesus, wisdom for Kapitana Lori Morales. We also pray, Panginoon, kay Brother Jimboy Balyat, Lord, ng 133. I pray, O God, continue to move, Lord. Tunay nga, Panginoon, let your wisdom prevail over his heart and mind, Lord. And I pray, O God, that the foundation of his leadership is based on your word within the power of the Holy Spirit. Lord, continue to move, Panginoon, sapagkat binigyan mo siya, Panginoon, ng isang ng mga masisipag na kagawad. So I pray that they work along, Lord. They work as a team. They work, oh Lord, hallelujah, as they are owning the barangay 133, Panginoon, that they need to protect it. Lord, apart from you, they are nothing. Apart from you, O God, they can accomplish nothing. So I pray that this barangay 133, under the leadership of Brother Jimboy Balyat, Lord, I pray that they walk according to your will. In Jesus' mighty name. Lord, we also pray, Panginoon, kay Kapitan Narciso Ramson, Lord, sa kanya nasasakupan, Panginoon. I pray, Lord, that you enlighten his mind. I pray, Lord, that he seek your wisdom, that he ask for your help, Father God. Tunay nga, hindi biro ang maging leader, Panginoon, ng isang komunidad, and especially this community is not abiding according to the safety protocol, Father God. So I pray, Lord, help Kapitan Narciso Ramson, O God, to lead his barangay and his constituents. And I pray
that you give him people, Lord, that will help him, O God, na ma-uphold, Panginoon, ng safety, ang protection, Panginoon, sa kanyang nasasakupan. So, Father God, I pray for peace and order and expose any evil in his barangay. I-expose mo, Lord, yung mga pagbebenta ng droga. I-expose mo, Lord, yung Shabu areas doon, yung Changi area doon na kung saan doon sila nagte-take ng mga illegal substance, Lord, in the name of Jesus. And I also pray, Lord, hallelujah, na ang security ng kanyang barangay ay maging maayos from the entrance up to the exit of that barangay. And I pray, Lord, for the light of Jesus, the Word of God be seen, Lord, be active in that place. In Jesus' mighty name, Lord, hallelujah. We also pray, Panginoon, sa mga kapatid namin that are now recovering from COVID-19 infection. I pray also, Lord, na tunay nga, Panginoon, na maging malakas ang kanilang spiritual in this moment. Sa pagkatunay nga, O Lord, hallelujah, ang magprevail, O Lord, ay ang spiritual, Panginoon. If we stand on what we believe, if we believe that we have received our healing, then it will happen in the physical realm. So thank you, Father. And we also pray, O God, thank you, Lord, sa mga nag-birthday, Panginoon. Bless them, Lord. Hindi po namin kilala ang iba, but right now we lift up to you, Lord, si Warren, Panginoon, sa barangay sa barangay 143, Lord. I pray, O God, na sa kanyang kaarawan, Panginoon, maging malusog, maligaya, protektado siya at ang kanyang pamilya. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, at tunay nga, Lord, lahat-lahat, Panginoon, na nag-celebrate right now in the name of Jesus. We also pray for our beloved senior sisters and brothers, Lord. Sila, Brother Floro, Nanay Tess, O God, si Sister Lumen, si Nanay Linda, Panginoon, Nanay Pusing, O God, in the name of Jesus, Nanay Betty, Sister Bioli, Lord, si Nanay Wenny, O God, Brother Rodrigo, Lord, hallelujah. Ikaw po ang kumilos at manguna sa kanila, Panginoon. I pray for your protection. Lord, tunay nga, huwag silang mainip, Panginoon, sa nangyayari ngayon. Bagkus, they use every opportunity, Lord, in their families. I pray, O God, for your protection, Lord. At kung sila man ay may karamdaman, I pray, Lord, that they will receive your healing. Continue to move, Lord, kila Nanay Letty Santi, O God, in the name of Jesus. Sila si Sister Sally Soriano, O God, in the name of Jesus Christ. Salamat po ng marami, Panginoon, at tunay nga, O Diyos, sa araw na to, hawakan mo ang puso na makaririnig ng iyong salita. I pray, Lord, that your word will be crystal clear in their heart, in their ears, hearings, Lord. In Jesus' mighty name, we also pray, Father God, sa to, Panginoon, sa isang pamilya, Lord. I pray, O God, na with you all things are possible. Kahit matagal na, Panginoon, I pray for the recovery, Panginoon, ng kanilang head of the family, Lord, in the name of Jesus. I pray, Lord, na kung loloobin mo, Panginoon, at nananalig kami, Panginoon, maibabalik, Panginoon, ang kaayusan ng kanyang katawan. So, Father God, we thank you, Lord. Dalangin ko po, Ama, na sa oras na to, Lord, allow your people to see your miracle happen. Allow your people to experience your healing happen according to your words, according to your promises. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Nakakagulat. Pasensya na po sa technical problem. So sa usa to, ating tuloy ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Hallelujah. So ang title po ng ating pag-uusapan is all about the blessings of being justified by faith in Christ. We have reason. Mayroon tayong mabuting dahilan para magalak. Mayroon tayong dahilan para mag-celebrate of victory kahit hindi pa nagaganap. Kahit nagsisimula pa lang ang araw, dapat tayo ay magalak na may tagumpay
may pagkilos ang Diyos sa ating buhay. Why? So yan po ang sinasabi ng Romans chapter 5 verses 1 to 11. So hallelujah, batiin muna natin mga kapatid natin na ngayon ay nakatunghay. Hindi ho babalik sa inyo ang oras na ginugol nyo sa salita ng Diyos nang walang nagagawa, walang blessing. Hallelujah. Good morning kina Sister Christine, Sister Leia, Sister Jenny, Santi, Sister Nenet, hallelujah. Kila Sister Leia, Sister Luz, Biminda Neri, hallelujah. Good morning kila Sister Lenny, good morning Brother Chris, good morning kila Sister Gemma, good morning, good morning, good morning. May your day will be a godly morning, godly afternoon, at syempre, godly evening. Hallelujah. Good morning kay Charlene, Francisco, hallelujah. So, kaklase ko ata ito o estudyante. Okay, Sister Margie, good morning. Kila Nanay Linda, good morning sa sukat. Hallelujah. So, Nanay Linda, wala kang dapat malungkot. Namimiss ka naman namin, pero ang pamilya mo naman ay unti-unti na nabubuo sa paglilingkod sa Panginoon. So, that is one thing na pwede nating dahilan para magalak tayo. Continue to be in support in prayer. Hindi man tayo magkasama sa isang simbahan, but we are one in the presence of God. Hallelujah. So sa oras na ito, patuloy po nating basahin ang salita ng Diyos. Hallelujah, sa Romans chapter 5 verses 1 to 11. So habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, lagyan nyo na marka yung mga verses na yan. Every word of God is powerful. Every word of God is tend to happen. Ibig sabihin, mangyayari ang nilalaman nito. Romans chapter 5 verse 1. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, do not worry, do not be anxious. Huwag kayong mabalisa. Why? Because we have peace in the presence of our God. Dahil sa sakripisyo ni Kristo ng ating Panginoon, tayo'y nagkaroon ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. So kapatid, sa umagang ito, kakampi mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Siyempre naman kung kasama mo ang Diyos, dapat ka bang malungkot? Dapat ba ipakita mo na ikaw ay walang pag-asa? No, kapatid. Sabi nga, wala ka man nakikita, pero naniniwala tayo na darama natin ang katapatan ng Diyos sa Kanyang salita. So sa oras na ito, pag-usapan natin, what are the blessings of being justified? Yung napawalang sala dahil kay Kristo. May 6 na blessings na dapat nating ikagala. Ito ay bunga ng ating yung tinatawag nating justification by faith in Christ. Ito ay bunga ng ating yung ating tinatawag nating free from guilt, free from the pain of sin. Okay? Tayo po'y pinawalang sala na dahil kay Kristo completely. We are now innocent in the presence of God. Innocent not in knowledge, but innocent from the work of evil. So number 1, ang unang pagpapala na dapat natin ikagalak sa araw na ito ay meron tayong kapayapaan. Kapayapaan sa ating Diyos. No? Mga kapatid, wala hong makakatayo laban sa Diyos, not even the devil. Wala hong makalulupig sa Diyos. Wala makapipigil sa Diyos. Kung merong kang panig, nakakampihan at tatayuan, it is wise to stand along with God. No? Wag na wag kang mag-stand alone without God, but stand along with our God. Parang karaoke. Dapat magtugma ang lyrics, ang tono,
at ang musika. Hallelujah. So, sabi ng Romans 5:2, sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalwalatian. Kaya sabi ng verse 1, kung meron po tayong kapayapaan, we will have the rest of God. No? Ibig sabihin, yung kanyang tahanan sa langit, yung kanyang pamilya sa langit. Lahat ng nasa Panginoon at sa Panginoon ay makakasama tayo doon. We will experience God mismo, personally, sa kanyang kingdom in heaven. Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 3, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Huwag nating kalimutan, there is a big difference with a life with God and with a life against God. Naranasan na natin ang dilim ng kasalanan, ang hirap at pasakit na dulot nito. At ngayon, manatili tayo sa kagalakan at kapayapaan na bigay sa atin ng ating Diyos. Sa pamagitan ni Kristo Jesus. So yung number 1, we have the peace of God. Number 2, we live under grace. Ano yung grace? Unmerited favor. No? Ibig sabihin, when God provided you, you will be provided by a divine provision, resources. No? Kapag tayo ay pupunta sasakay sa eroplano, sasakay tayo sa eroplano, maganda doon sa tinatawag natin, yung the best class, no? Di ko lang maalala kung ano yung tawag doon. Andun yung full service, no? Andun yung convenient yung place, no? Relax ka talaga, makahiga ka sa mga eroplanong yon. O kaya yung isang cabin sa barko, no? And then you have all the luxury ng package nila. So, nakakatuwa kung ang package na ibibigay sa iyo is divine. Galing lang sa heaven. No? So, talagang, kung dito pa lang sa mundo, natutuwa na tayo sa mga package ng mga resort, ng mga aeroplano at barko, how much more the heavenly package, yung provision and resources na provide ni Lord sa kanyang mga anak. So, higit yun sa pangangailangan natin. Higit yun sa ating expectation. Higit yun sa ating inaasahan, mga kapatid. And those things are freely given. Amen po ba? So, that is the grace of God. Hindi lang po yan daily provision ng ating pagkain. Hindi lang yan provision on work and yung ating income and salary. When we talk about grace, we talk about the generosity of heaven. No? Generosity. Ibig sabihin, pag nagbigay ang Diyos, hindi siya matipid, kundi generous, more than enough. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga tayo under God's protection because God gave us this wonderful grace. Hindi lang healing, hindi lang provisions, but also love, peace, and joy. At kasama ang company ng kanyang mga mighty angels. So pag lumalabas ka, I'm not asking you to pray for the angels. Talagang kasama niyo ang mga angel. Huwag kayo manalangin sa kanila. Manalangin kayo sa nagpadala sa inyo. And that is our God. So isipin mo, no? Hallelujah, na sa araw na ito, meron kang heavenly being na pinadala ang Diyos for your complete protection. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ganito ang kanya sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak na pagmapuri ko ang aking kahinaan upang palakasan ko ng kapangyarihan ni Kristo.
Kaya kapag kumatok sa inyo ang trials, kumatok sa inyo ang suffering, problema, sakit, ang sabi ng 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for thee. Lalong lumalakas, nararamdaman at nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo ay nasa gitna ng kailangan. Amen? Palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah. So we have the peace, we have the grace, and then number 3, we must rejoice because our hope is not in men. Our hope is not in our money. Our hope is not in our shelter, bahay, in protection. Our hope is in the glory of the Lord. No? Do we expect mercy? Yes. Do you expect healing? Yes. Do we expect miracles to happen? Yes. Why? Because you hope in the Lord. At kapag ikaw ay nagtiwala at sa Kanya umasa, expect that He will reward you. No? It is impossible to please God without faith. Kaya if you will approach the presence of God, believe that He is God. Hallelujah. Who has the power, authority above all government, above all authorities in the world. God is in heaven and He holds everything under His feet. Doon tayo nagtitiwala, doon tayo umaasa. Kaya pag merong pagsubok, kapatid, we know that we have a direct access to the highest, to the King of Kings, and to the Lords of Lords. Amen? Kaya dapat huwag tayong magsawang pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. So we have our peace, we have our grace, and we have our hope in the glory of our God. Hallelujah. Next, Romans 5:3. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ano ibig sabihin nito? Kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok, suffering, huwag niyong pong isipin, never, ulitin ko, this is the principle that the Bible is telling us. When you are facing trials, no? When you are facing problem, sa mundo, problema. Sa mundo, pasakit. Pero sa mga anak ng Diyos, ang mga pagsubok na ito ay isang way ni God para disiplinahin tayo, itama tayo. This is for our own good. Kaya sabi nga natin, dapat magalak tayo sa katotohanan na yan. Magalak tayo na tayo ay nasa gitna ng pagsubok because God, as a father, likes His children to be disciplined for our own good. Amen? Huwag magtampo, huwag magalit, huwag mainis. Ganyan talaga ang disiplina, minsan masakit. Pero ang bunga naman nito ay kaayusan ng ating relasyon at buhay sa Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo? So that's welcome. Kaya sabi ni James, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng pagsubok. At huwag mong kalilimutan, tayo ay mga anak ng Diyos. Romans 8:17, yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay nakikipagtiis sa Kanya, tayo ay dadakilain din kasama niya. So, hallelujah. So, sarap, no? Puno na ba kayo? Number 1, we have the peace of God. So, sa ayaw at sa gusto ng bawat isa, we already have the peace with our God. At ikalawa, yung tinatawag nating grace. Ikatlo, yung hope in the Lord. And then, ikaapat, yung tinatawag natin, rejoice in times of suffering. So, ibang klase mga Kristyano. Kapag tayo tumayo sa banal na kasulatan sa pangako ng Diyos, all sufferings are welcome. Kaya nga sabi nila, sufferings are blessing in disguise. Ang totoo,
mga kapatid, di naman sinikret ni Lord ang sufferings. Talagang sinasabi niya, ito ay para sa ating kabutihan. Okay, so, mas naniniwala ako that sufferings are blessing that being shown to us. Hindi siya invisible. Hindi siya underground. Talagang nangyari siya at mangyayari. Hallelujah. So, rejoice in our sufferings. What happened when we are experienced suffering? Ano ba nangyayari sa atin pag tayo ay dumaranas ng kapigatian? Siyempre may luha. Pero sabi ko sa inyo, ang luha, sabi sa Bible, sa aklat ng mga awit, ang luha natin ay nilalagay ni Lord sa isang bote, iniipon niya. So all your tears are being put in the bottle as a record. No? Sabi ng isang lumang awit, tears are prayers. No? Hindi siya word, but a language of our heart. A heart who is trusting, though hurting, still believing in God. Hallelujah. So, ano mangyayari kapag tayo ay nasa gitna ng suffering? Number 1, no? So, nabubuo ang katatagan natin. Hello? Doon natin nakikita kung matatag tayo. Doon natin nakikita kung kakayanin natin. At pag kinaya natin, we are a better person. We are stronger than before. Amen? So, let's welcome that, no? Kaya yung mga atleta, the more, the pressure, the pain, hardship sa kanilang training, mas malaki ang epekto sa kanilang endurance. Si Manny Pacquiao lang mismo, ang tanging boxer halos, no, na talagang hinarap niya yung pain para pagdating sa actual na laban, hindi na siya panghina sapagkat alam niya na overcome niya na yung level of pain sa katawan. Hallelujah. So, ang ganda niyan, di ba, mga kapatid? Glory to God. Hallelujah. Number 2, our endurance produces character. Ano yung character? So, pag tayo ay naging matatag, positively, nade-develop yung ating character. Doon lumalabas yung hope, doon lumalabas yung discipline, doon lumalabas yung trusting, no? Pagtitiwala. Hallelujah. Number 3, when we are under suffering, our character produces hope. We have strong confidence that how hard, no matter how painful, no matter how sad is our condition today, we know at the end there will be an exceeding joy, no? Yung tinatawag nating victory, because we prevailed with the help of our God. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Number 4, siyempre, ika-4, dahil nade-develop yung ating pag-asa, no? Umasa ka sa coach, magpe-fail. Umasa ka sa tao, magpe-fail. Umasa ka sa Diyos, hindi ka niya iiwan. Why? Bakit napakasarap isipin na meron tayong tinatawag na hope? At ang hope na ito ay hindi mababaw, kundi malalim. Ang hope na ito ay naka-anchor, nakakonekta ng malalim sa lupa, no? Sa foundation. We have a strong foundation of hope in our lives. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may pag-asa, alam mo, yung inaasahan mo, hindi ka bibiguin. Hindi ka pababayaan. Amen po ba? Isa nga akong palakpak sa Panginoon sa mga suffering. Isang palakpak sa Panginoon sa kanyang katapatan. Hallelujah. Isang palakpak ng Panginoon sa kanyang pag-ibig na hindi nagbabago araw-araw.
Okay, praise the Lord. So, doon natin nakikita ang mga bagay na ito. Romans chapter 5, verse 4. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng ano? Ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob na sa atin. Hallelujah. So napakagandang isipin that our hope, number one, it is grounded in God's glory. Number two, our hope is grounded in God's love. And number three, our hope is grounded in being reconciled to God. Kaya pag may bagyo sa buhay natin, nakaangkor yan, nakaangkla yan. Hindi tayo matatangay ng anumang klase ng pagsubok sa buhay. Dahil tayo ay under the glory of God, under the love of Jesus, and we are under God's protection because we are reconciled to God. Amen? Hallelujah. Number 5. The blessing of being justified in faith through Jesus Christ ay wala na tayo sa puot ng Diyos. So, burado ka na sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Di ba, Pastor, mapagmahal ang Diyos? Opo. Eh, ba't pinarurusahan niya ang mundo? Kapatid, ang nagaganap sa mundo ay bunga ng kasalanan ng mundo. Ngayon, kung sila'y magsisisi at lalapit sa Diyos, sila ay patatawarin. At sila ay ililigtas ng Diyos. Kaya nga kapatid, yung face mask, para sa kaligtasan natin yan. Yung face shield, social distancing. Ngayon, nakakalungkot na pinagtatawanan ng gobyerno, nilalait ang mga frontliners na nagbabantay, barangay tanod police, pag nanguhuli, pag nahuli naman, human rights violation. Hindi pa nila naiintindihan na protection nila yon sa COVID-19. Pinasusuot tayo dahil sa hindi na kaya ng ating medical system ang nangyayari. Di ba sila nanonood? Di ba kayo nanonood ng balita? Di nyo ba naririnig kasi nasabi ng mga hospitals? They have been overwhelmed. Nadadagdagan ng beds, nadadagdagan ng facilities. Ang tanong ba, madadagdagan ang frontliners, doctors and nurses? Kaya mga kapatid, tapos sisisihin natin ang gobyerno dahil gutom. Sisisihin ang gobyerno dahil sa quarantine. Sisisihin ang gobyerno dahil hindi mapatigil ang pagdami ng COVID-19. Ay naku po mga kapatid. Same principle with our God. The government is doing everything, but the people are neglecting and intentionally disobeying the government. So, ang bunga nun, pagdami ng positive. Pagdami ng mga namamatay. How serious is our condition? Ang United States po naglabas na ng warning, do not go to the Philippines. Other countries are saying they will not allow the Filipinos to enter their country. Why? Because of COVID-19. That is how serious it is. Tapos itong mga taong ito, no? Katulad din ng kasalanan, ayaw niyong nasasaktan, nahihirapan, ayaw niyo naman lumapit sa Diyos. Ito po ay pinasasabi ko sa bawat isa na ayaw pang tumanggap at manalig sa Diyos natin. 5:6 ng Romans, sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. God showed His love in those times that we are worse. Ano ibig sabihin?
namatay si Kristo habang tayo gumagawa ng kasalanan. Habang tayo nagpapasasa sa kasalanan, doon namatay si Kristo para sa ating kasalanan na nagawa. 5:7, mahirap mangyaring ialay ninuman ng kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Which is true. Madaling mag-alay ng buhay do hindi siya ordinary. Na ang isang matuwid ay aalay ang kanyang buhay sa isang matuwid. Ang tanong, sa masamang tao, may mag-aalay ba? Sa masama. Sa pinakamasama. Sa kinasusuklaman. At lagi sila sabi ng tao, mamatay na sila. Meron bang mabuting tao, matuwid, na magsasakripisyo ng kanyang buhay para sa kanila? Kapatid, meron. Ang Panginoong Hesukristo. Hindi siya namatay sa krus para sa matuwid, kundi siya ay namatay sa krus para sa mga makasalanan. Hallelujah. Tapos sasabihin natin na hindi tayo pinatawad ng Diyos. Kapatid, subukan mo lumapit, manalig, tatanggapin mo ang kapatawaran at kalikasan ng Diyos. The reason why this world is in agony, in pain, in distress, because they refuse the one who can change their lives, who can bring light in their darkness. Hallelujah. Thank you, Lord, for your wonderful love. Hallelujah. 5:8, ngunit pinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hallelujah. Kaya nga wala tayong dapat ipagmalaki. Sapagkat tunay nga tinanggap tayo ni Lord in our worst situation. If God can accept us in our worst situation, how much more now that we are obedient, that we trust Him, and we are faithful to Him. Expect God's love. Sabi nga natin, covering our lives. Verse 9, at ngayon napawalang sala na tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kapatid, is our salvation conditional? No, it is absolute. When you believe, when you trust and accept the Lord as your Lord and Savior, kapatid, you are saved. Pastor, paano yung mga tao na pagkatapos tanggapin si Kristo ay nanatili sa buhay na makasalanan? So kapatid, kung siya ay tumanggap kay Kristo, tatalikuran niya ang kasalanan. Because you cannot accept the Lord na ikaw ay nasa kasalanan. So kapatid, baka hindi niya talagang totoong tinanggap. At ikalawa, hindi niya mahal si Lord. Sapagkat sino ba ang hindi magmamahal sa isang Diyos na tapat, sa isang Diyos na very caring, romantic, no? Bakit sinasabing romantic siya? Because pag kayo'y gumigising sa umaga, na you are expecting something, and what happened, what arrives, what comes, is beyond our comprehension and expectation. Sobra-sobra biyaya, sobra-sobra ang binibigay ng Diyos. Hindi low quality, but high quality. Heavenly quality blessings. Amen. Palapakan natin, Panginoon. Verse 10, dati tayo makaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayo mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Ang lagi nasa isip ng tao ay ang kaligtasan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. There is more good reason to rejoice in our salvation. Number 1, our relationship to the Lord as our Father. And then number 2, the way He treated us close to Him. No? Natunay nga, yung kanyang favor
ay umaapaw sa ating buhay. Amen? Romans 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng spirito ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap nyo ay spirito ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama. Hallelujah. Praise God for that wonderful blessing. Ano nga pala yung number 1? The blessing sa ating faith. Number 1, we have peace with God. Number 2, we receive grace, unmerited favor. Number 3, we have hope in the glory of God. We hope in the Lord. So, we hope in a God who is faithful and willing to save us. We rejoice in our suffering. So, ano pang dapat ikalungkot ng bawat isa when we know that what is happening in our lives will contribute in our victory in the future. Number 5, then sabi dito, we are now saved from the wrath of God, yung puot ng Diyos. And number 6, the last one, reconciliation. We have been reconciled. Hindi lamang tayo nagagalak, tayo nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. I am a friend of God. Kayo po ba, Brother Jojo, are you a friend of God? Hallelujah. Sister Luz ng Singapore, ikaw ba'y kaibigan ni Lord? Kayong nakatunghay ngayon, are you a friend of God? According to Romans 5:11, we are now friends of God. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. We are in good barkada. We are in good company. The company of God's children. Hallelujah. Sarap nun, ano? So sa ating pagwawakas, mga kapatid, ang daming dahilan para magalak tayo. At tunay nga, ang ating kagalakang ito ay hindi short-lived. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Sabi nyo nga, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagpapala na tinatanggap natin. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng Diyos sapagkat ang pag-asa natin ay nakatutok, nakaangkla, anchored, nakatali, nakakapit. Number 1, in God's glory. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Ibig sabihin, makakahati natin ng Diyos sa Kanyang kalwalatian. Not only that we will be provided for a heavenly body. Yang katawan sa lupa ay panlupa. But God had provided us a body worthy in heaven. At sabi nga natin, yung body na yan ay andun ang reflection ng glory ni God. Hallelujah. So, praise God for that wonderful anchor. No, number 2. Hallelujah. God's love. No? Yung number 2 pa lang, solved ka na. Kung mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Atila Arnie, mahal ka ba ng Panginoon? Every day, every moment, every minute. Hallelujah. Si Sister Luz ng Luz Biminda ng Dasmariñas, yung anak ni Nanay Julie. Hallelujah. Mahal ka ba ng Panginoon? Hallelujah. Mga kapatid, sarap isipin na may nagmamahal sa atin. And because of that love, yung love na yan, marami tali yan. May nakasunod na dyan na blessing. May nakasunod na dyan na mga bagay, all good things, no? Na pwedeng i-provide ni Lord, kasunod na sa pag-ibig na yan. No?
Masarap siguro magka-boyfriend ng isang generous boyfriend na gustong-gusto niya ibigay, hindi ang gusto niya, kundi ang gusto natin. Ang kailangan natin. Somebody who loves us and will protect us and give us all the things that we needed in the future. Sabi nga ho dito, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. No? Yung binubuhos, saganang binubuhos sa atin through the Holy Spirit. Napakasarap niyan. So, nothing bad is gonna happen. Only good and great things will happen in our lives. Hallelujah. Our hope is grounded in God's love. At ikatlo, being reconciled to God. No, yun ang pinakamaganda yung kakampi mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hindi yung kalaban mo ang Diyos. Napakagandang isipin yung bagay na yan. That today, hallelujah, tayo ay kabilang sa mga anak niya na na-reconcile, naging close uli sa ating Diyos na buhay. Hallelujah for that wonderful, wonderful things that happen in our lives. Hallelujah. And then, sabi nga dito, 5:11, receive reconciliation. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, sabi nga ni Pablo, ay makipagkasundo na kayo sa ating Diyos. Amen? Makipagkasundo na kayo sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga natin, kung di ka makikipagkasundo sa Diyos, ang naghihintay sa iyo ay kapahamakan. Ang naghihintay sa iyo ay yung walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Huwag niyo kakalimutan ang impyerno ay hindi nilikha ng Diyos para sa tao. Ito'y itinakda para sa mga anghel na hindi sumusunod sa Kanya. Yung mga nag-rebelde. Hallelujah. Kaya wag mong iisipin na hindi ka mahal ng Diyos. Tayo'y manalangin at magtiwala sa ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Aming Ama, may this message bring joy, immeasurable joy to each and everyone who believe. I pray, O God, that today we have confidence. We are more than confident, O God, to live this day knowing God is protecting us completely, loving us completely, and hallelujah, having the right relationship. Thank you, Father, for adopting us as your children. And thank you, Lord, because you offered heaven to all those who believe in you through Christ Jesus. Lord, ano man dumating sa aming buhay, magagalak kami. Because you allowed it, and you know it's for our good. Let these things, let your truth stay in our heart and minds, and do not allow the devil to infuse, to insert lies and deception. Thank you, Father, but that the devil cannot touch us without you allowing him. So, Father God, we bless your name. We glorify you.
At sa oras na ito, Panginoon, ibsan mo, tanggalin mo ang kabigatan ng mga kapatid namin na hindi nararapat na kanilang hawakan. What you have taken on the cross, the burden of sin has been removed. Remove them now, right now, in Jesus' mighty name. And Lord, give these people, Lord, the fruit of their faith, the fruit of their belief, the healing, deliverance, salvation, and your loving kindness. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen.